yun na aking pinatutuhanan na totoo ang lahat na nakasulat, ikaw naman ay nasa negatibong pagpapatunay na ito ay may mga mali ang mga nakasulat. Ang akong unang pangutana, pwede mo ba akong bigyan ng isang talata sa Biblia na mapapatunayan mo talagang ito ay mali? Okay, mali. Uulitin ko, katong sinabi kong mali, kasi nagsabi ang Mateo 19:26, all things sa Panginoon, possible, kaya niya ang lahat. Pero kung babasahin mo dito ang Judges chapter 1 verse 19, and the Lord was with Judah, and he drove out the inhabitants of the mountains, but could not drive out the inhabitants of the valley because they had chariots of iron. Hindi nila kaya. So ito ay hindi totoo dahil sa Diyos. Kaawa yan eh. Kaawa yan eh. Bakit hindi kaya ng Diyos? Nga itulak, yun lang chariot eh. Kaya nga magpalindol, magpabagyo, magpakidlat ang Diyos eh. Kidlatan lang yun, di sunog yun. Bakit hindi na matulak? So, ikalawang tanong, okay. Kung talagang hindi kaya ng Panginoon na talunin ang mga chariots, bakit naman nakasulat sa aklat ng Job na mga bayo at ang mga chariots ay kanyang nilipol? At yung pagtawid nila Moses sa dagat na pula ay nilamon ng dagat ang mga karawahe ng mga Ehipto. So, ang tanong ko, tinalo ba ng Panginoon yung mga karawahe ng Ehipto o hindi? Ang brother, kung natalo ng Panginoon, mga kaaway niya, natalo, wala akong question doon dahil Diyos siya eh. Ang kini-question ko, brother, yung sabi mo na walang lahat ng nasulat sa King James Version ay totoo. Yung mga totoo, wala kong tutol doon. Ang Diyos ay nag-iisa lamang, walang kasama. Natalo ni Moses ang mga karwahe o ano pa diyan, pula ang dagat. Wala akong tutol doon dahil totoo yun eh. Ang hindi totoo, yung hindi kaya ng Diyos. Yun yung kini-question ko eh. Yung totoo, hindi ko kini-question. Pero yung walang katotohanan, hindi totoo, hindi ako maniniwala doon. Imagine, hindi natalo ng Diyos. Dahil hindi lang natulog. Okay. Oo. Okay. Pangalawang tanong ko na to, Bad, no? Pangatlo na yan. Walang problema. Pangatlong tanong ko. Dito sa may patungkol kay Judas, ang sabi mo, si Judas ay namatay dahil siya ay nagbigti. At isang talata naman sa Biblia ang binasa mo na siya ay namatay dahil siya ay nagpatihulog. Sinasabi mo ito ay mali. Ngayon, tatanong ko sa iyo, alin sa dalawa ang mali dyan? Okay. Ang akin, brother, ang mali dito, dahil hindi pwede ang incident dalawa. Ang isa nagpatiwakal siya, naghikog, nagbigti, tapos ang isa napandol siya. Hindi ito pwede nga, dalawang beses siya namatay. Mayroon talaga dito nga isa, it's either be, ang isa ay sa acts ang tama at ang isa naman ang isang nasulat dito sa Mateo ang mali. Mayroon talagang mali dito. Hindi imposible ito na ang dalawa ay tama dahil ang isa nagpatiwakal, nagbigti, nagpan sa kahoy, tapos ang isa naman natikalbong, naglakad, nagtikalbong. Imposible nga dalawang beses siya namatay. Natikalbong siya, nakuha niyang tiyan, unya dito po naghikog siya. So, mayroon talaga itong mali. Okay. So, ikaapat na tanong. Okay. Diyan pa rin tayo kay Judas. Yang bang pagkakamali na yan ay kaya mong patunayan sa Biblia na talagang yan ay mali o yung mali na yun ay nasa isip mo lang? Nasulat po, brother eh. Nasulat po nga eh. Judas was falling, nahulog si Judas. Ang isa naman dito, hung himself. Hindi naman ito akin na iniisip ko eh. Nasulat sa Biblia, and cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. Hung himself. Naghikog siya. Okay.
Dito naman sa isa sa Acts 1:18 sinasabi, now the man purchased the field with the reward of iniquity and falling headlong, falling nahulog, natikalbong. So, ano pang papatunayan ko? It's up to you kung you accept na dalawa ay tama, pero sa akin dito, it's either be, may isa talagang mali. Kung tama ito lahat sa iyo, oo. So naiintindihan ko, Brother Ibrahim Romas, na yung pagkakamali na yan ay hindi mo talaga kayang patunayan sa Biblia kung alin dyan ang mali. Kundi yung mali na yan ay talagang nasa isip mo lamang. This is only in your own speculation. Sagutin ko yan. Speculation ko lang kung walang mabasa. Mabasa eh. Mabasa very clear eh. Mababasa sa Matthew 27:5. Nagbigti, naghang himself. Hindi ito mula sa aking utak, hindi mula sa aking isip, kundi mula ito sa nasulat eh. Okay. Sa Acts 1:18, and he was falling headlong. Napandol, natikalpo, paano masabing speculation ko lang? Mabasa naman eh. Ang tinatawag na speculation, wala kang mabasa. Pero kung mayroon kang nabasa, hindi ko na ito problema. Saan dito ang tama, saan ang mali. Basta pinakita ko na imposible nga si Judas 2 beses mamatay. Okay. Another question. Okay. So, lilipat ako ng tanong. Laliman natin ng konti. Pag ilang tanong na yan? Pang-anim. Sabi mo, di ba? Oo, kahit 10, no problem. Butan ka man kayo. So, akong samantalang yun ang imong pagkabutan nga tao. Okay, sir. No problem. Ako kabutan na. Oo. Kaya ani. O, maglaw-law tagamay ba? O, kanang ang King James Version nga akong gipamatudan nga walay error, kini ba meron siyang kasing kahulugan? Pag sinabi bang walang error, ay masasabi mo ba na ito ay perpekto? Pag sinasabi na walang error, di perfecto, walang error eh. Para bang nag 1 to 100 mo examination. Kung walang error, perfect. Walang mali dahil walang error eh. Pag walang error, exam 1 to 100, walang error, correct lahat. So, correct lahat. Pero ang hindi pwedeng correct lahat kasi ang marami sa King James Version nga nandyan pa pero mali, pinatunayan ng mali sa mga scholars. For example, 1 John chapter 5 verse 7. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Nandyan sa King James Version. Pero all modern translation, all scholars of the Bible said that this is an interpolation not to be found in the most ancient authorities. The most reliable source and authentic could not be found. So, sabi nila ng mga scholars yan eh. Okay, so salamat kayo, no? Pwede ba kunin mo mahatagan nga kinsa nga scholar nga imong nailhan o imong nabasa nga nagpamatuod nga naadyoy error ang iyang gigamit? Ang iyang gigamit nga term is error. Kinsa scholar na nga imong ma-i-present karon? Si Bart Ehrman, expert of the usa siyang Kristiyano dati, expert siya of the New Testament, si Bart Ehrman. Writer siya at naging professor siya sa United States of America at ngayon hindi na siya agnostic na siya. Siyang scholar expert of the New Testament, Bart Ehrman. Gigamit ba niya ang error o textual variance? Ginagamit talaga niyang error. Nakipagdebate pa nga siya at pinaproban pa nga niya nga the misquoting Jesus. Mayroon akong aklat dito, misquoting Jesus. Mayroon akong mga aklat sa kanya. Pinapatunayan niya mga mali nga mga translation. He could read Hebrew and he could read Greek also. Siyang nagpasabi maraming error. At kahit ang Jehovah's Witness sa kanilang magazine, Awake Magazine, I think 1957, sabi nila there are 50,000 errors in the Bible. So kasama na doon ang King James Version. At ang introduction sa
introduction sa Revised Standard Version of 1952, sabi nila, there are so many defects. The King James Version has grave defects, and these defects are so many and so serious. Sabi nila, mga scholar sila. Okay. Okay, so dahil nag-quote ka ng from the scholars na great defects and serious, pwede mo bang laliman pa ang paliwanag mo kung papaano naging serious ang depekto ng Biblia? Ikalawang dugtong ko na tanong dito, yun bang serious at defect na yun ay makapagpapabago sa talagang major doctrine ng Biblia o hindi naapektuhan ang pinakaturo ng Biblia? Brother, ang pinakaturo ng Biblia, lahat ng nasulat dyan, pinakaturo ng Biblia eh. Kung makikita mo sa John chapter 8, brother, chapter 8 of John, makikita mo, yung babae na nagbinta ng kanyang sariling laman at nahuli sa mga parasiyo at the scribes at dinala kay Jesus Christ at they are asking Jesus Christ to pass his own verdict dahil babatuhin ito kay Moses, hindi mabasa. It's not to be found in the most ancient authorities. Yung story na dyan, John chapter 8, yung story of Mary, yung binta ng sariling laman. Wala daw, not to be found. At saka yung Mark 16, mayroong short ending, mayroong long ending. Saan? Kasi, alam mo, ay pakilang tanong ko na po, brother? Parang, ito yata. Pang-walo? Sige, dagdagan mo, no problem, brother. Sige, may dalawang tanong na lang ako, no? Sige, may dalawang tanong na lang ako, no? So, ang ibig sabihin, babalikan ko yung pinakauna kong tanong. Lahat ng mga tawag dito suppose contradiction na binanggit mo ng mga bersikulo. Kasi meron tayong kasabihan na meron dalawang statement na magkaiba ang sinasabi nito. Isa dyan talaga ay mali. Okay, since you are in a negative side, para makuha mo yung aking simpatiya, kaya mo bang ituro sa akin talaga kung alin talaga dyan ang mali? Okay, lalo na sa may Judge 1 verse 19 at saka doon sa may 2 Chronicle 34 ba yun? Alin dyan sa dalawang mali? Talaga, pwede bang ituro mo lang sa akin dyan kung may turo mo talaga dyan kung alin talaga dyan ang mali? Brother, pag sinabi mo na merong mali, talaga, pwede bang ituro mo lang sa akin dyan kung may turo mo talaga dyan kung alin talaga dyan ang mali? Brother, pag sinabi mo na merong mali at hindi mo naman kayang patunayan kung alin dyan ang mali, tingin ko, hindi rin yun... Anong tanong, brother? Anong tanong, pastor? Anong tanong? Sa Judge at sa Kronika, between 2 verses, pwede mo bang i-specific sa akin kung alin talaga dyan ang verse na mali? Sorry, pastor, dahil wala po akong quote na Kronika. Wala po ako sa isip ko. Hindi ako nag-quote ng Kronika. Ang kinukot ko sa iyo, Judges, nag-quote ako sa iyo sa Lucas, nag-quote ako sa iyo sa Matthew, pero Kronika, I never use it. Okay? Pero bigyan kita yung previous natin, ngayon ang kuha natin, ang ngayon, ang pagdibatihan natin, iba na yun. Nakalipas na yun. Ito, negative ako, brother. Delivery ngayon, akin itong delivery. Noon sa iyo ang delivery. Ngayon akin ang delivery. Bigyan kitang another example, ha? Bigyan kita ng another example. Doon sa Matthew chapter 1 verse 16. Ang tatay ni Jose ay si Jacob. Na? Mateo kapitulo 1 versikulo 16. Ang tatay ni Jose. Sino si Jose? A supposed father of Jesus Christ. Unya si Jose, ang tatay niya ay si Jacob. According to Matthew chapter 1 verse 16. Pero kung babasahin mo ang Lucas versikulo 23, okay? Ang supposed father nga si Joseph, supposed father ni Jesucristo nga si Joseph, ang kanyang tatay si Heli.
Saan ba talaga or sino ba talaga ang tatay ni Heli? O tatay ni Joseph? Ang tatay ni Joseph. Si Heli po ba or si Jacob? Talking about Joseph Si Joseph ang tatay ni Joseph. Sino ba talaga? Si Heli ang tatay niya, which is according to Luke chapter 3 verse 23. While the Matthew chapter 1 verse 16, ang tatay ni Joseph ay si Jacob. So ito ang mali. Okay, so salamat. Ito last question na to Opo. Patungkol doon sa huli mong sinabi, kung sino ba talaga ang tatay niya, ito ay hindi pagpapatunay na mayroong mali, kundi ikaw ay nalilito lamang. Kasi brother, sabi mo, sino ba talaga? So hindi mo naman pinapatunayan dyan na mayroong mali Nalilito ka. Ang tanong ko ngayon, Pastor, magtanong sino ka. ba dyan? Magtanong ka. Ang delivery mo, rebuttal, this is your rebuttal. You rebut already what I said. So, you have the right to ask question, but you have no right to rebut. Okay? Rebuttal naman ginagawa mo Hindi naman question You question me. Tanong sa akin. Okay. Huwag mong i-rebut dahil this is not time for rebuttal. Okay. Last question na to, no? Okay. Last question. Okay. Kung talagang naniniwala ka na may mali talaga ang ang King James Version, ang tanong ko sa iyo, ang King James Version ay galing sa original na manuscript na Griego, Hebrew and Griego. Ito ay salin lamang, kinopya lamang. Pwede mo ba akong bigyan ng comparison from Greek translation at papunta dito sa King James Version para mailapat mo kung talagang ito ay mali. Hindi yung bumase ka lang sa mga sinasabi ng scholars, bumase ka lang sa YouTube, bumase ka lang sa AI. Meron ka bang personal na pag-aaral na comparison na napatunayan mong ito talaga ay mali? Pang-ilang tanong yan? Pang-ilang tanong? Last question. Yan, last question. Okay. Pastor, ang AI, huwag mong i-underestimate ang AI dahil ang medicine ngayon, ang sciences, even sa military, even sa pag-conquer sa space, of all aspect of life ngayon, ginagamit nila AI na. Bakit ang AI, mas mabilis sila, ang data nila as mas marami kaysa data sa utak natin, ang AI. It's not an easy. Okay? Another thing, yung sabi mo na ang original nito ay Greek. Diyan ka rin nagkakamali. Kasi ang Greek, ang mga salita ng mga kasamahan ni Jesucristo ay mga Aramaic sila. That's why may maraming scholar nga kini-question nila bakit naging Greek ang so-called original writing. Kung i-underestimate mo ang mga scholars sila kung of the Bible Hindi ako scholar, ikaw ay hindi scholar. Kung tayo ay magtatanong tayo, kung pupunta tayo sa mga ospital, doon tayo pupunta sa doktor, hindi tayo pupunta sa bakery, di ba? Hindi tayo pupunta sa barber kung may sakit tayo. Pupunta tayo sa ospital at magtanong tayo sa mga doktor. Yun din, kung may problema ang Biblia, saan tayo pupunta? Sa ating sarili? Hindi, pupunta tayo sa mga scholars of the Bible. They have the authority. Bakit? Makabasa sila ng ancient writing and they can translate. So, yung translation ngayon na natanggap mo, the King James Version for especially, galing yan sa mga scholar. Without the scholar, you don't have King James Version na translation ngayon. Ang mga scholars ang nag-translate niyan. So, ang mga scholars mismo nagpapatunay na the King James Version has grave defects and these defects are so many and so serious. 1952 of the introduction of the Revised Standard Version. So, yun lang akong magsagot mga brother. Kung tingnan lang natin ang audience, sino ang paniniwalaan nila, ikaw ba or ako, ay nagtatanong ka sa akin, alhamdulillah. So maraming salamat sa panahon. Sa sunod naman, anong pang pagdebatihan natin? Ito, yung ating pinag-usapan ng huli, kasi lagi mong kinukumpara si Propeta Muhammad kay Jesus Christ. Sabi ko naman ay kaya Apostol Pablo pa lang, wala nang panama si Propeta Muhammad .
So, So yun ang aking proposition sa iyo na si Prophet Muhammad ay hindi sugong galing sa Diyos kundi sugo siya ng demonyo. Kasi unang-una, kinakalaban niya ang turo ng Biblia. yan ang next natin nga pagdebatehan. Kailan kaya? Oh. Ikaw, next Wednesday kasi Wednesday lang ang available ko bro eh. Okay, Wednesday, ganitong oras? So, this pero Wednesday? Pero kanakuan ba basta pag natay schedule unya usahay mo si Piat ko, mga ako pasaylo sa imuha kay dili man nato pa ng kuan ba mga kuan. Pero mag-anta man ako permit.